Good day everyone. As promised, ito yung recorded lecture na explanation for the sample problem na hindi natin nasagutan nung nakarang araw. So, nasabi ko na rin naman sa GC natin na yun nga, tama yung hinala ko na kailangan nga siya gamitan ng trigonometric identity. So, as I said then during our discussion, F2F discussion na yung trigonometric identities kasi sobrang dami nila. So later papakita ko sa inyo yung mga example niya. So anyways, let's answer this problem. So for this problem, we have a given or yung FBD natin, we can rewrite it as this. Okay, so meron kang y and x-axis as well as your u-axis. Then, given si FA na 3 kilonewtons, pero instead of FA, sulat ko siya as F1. No, since sanay tayo na pinapangalanan ng numbers yung forces natin. Sorry, may notifs lang. Then, we also have another force na FB or F2. Then equal siya sa 2 kilonewtons as stated sa problem. Then next, stated dun sa problem na yung resultant force natin or si FR ay nag-act along the u-axis. So we can rewrite is like parang ganito. Dyan sa FR. Then given sa figure na from x-axis papunta kay u-axis, meron kang 30 degrees. Then papunta kay x-axis, from x-axis papunta kay F2 or FB natin, meron kang theta. Okay, so again, ang first step natin lagi ay kuhain yung x and y components ng bawat force natin. So for F1, we have x1 na since acting siya along the x-axis, meron siyang 3 kilonewtons na x component and si y component niya ay 0. No? So, sana clear na yan, ha? Sanay na sana kayo kumuha ng x and y components. Then, for F2, meron tayong, paano yan? So, katawa. Kaso, ang problema, unknown yung theta natin kay F2. Pero, regardless, kuhain pa rin natin yung x and y component niya. So, for F2, we have pwede nating lagyan ng lines para makita nyo yung SOHCAHTOA. So ito yung kay F2 dito si right angle. So kaano-ano ni theta si 2 kilonewtons at kaano-ano niya si x2 at si y2. So si x2 hanggang dyan, si y2 nandito. Okay. So, unahin natin yung x component niya. For x sub 2, we have ito yung si x sub 2. Kaano-ano na x sub 2 si theta. Ito yung theta. Itong buong yan. So, kaano-ano na x sub 2 si theta. Adjacent. Then, kaano-ano niya si 2 kilonewtons. Hypotenuse. Hypotenuse yan. Ito yung right angle mo. So, meron kang adjacent, meron kang hypotenuse. Therefore, cosine. So, cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Cos theta pa rin dahil anong nga si theta is equal to x sub 2 over hypotenuse na 2 kilonewtons. Therefore, x sub 2 is simply 2 kilonewtons cosine theta. So, the same principle applies for the y sub 2. Hindi ko na iisa-isahin.
So, y sub 2 is equal to 2 kilonewtons sine theta. Dahil siya ay opposite. Anong kulang? Negative. Bakit negative? Dahil siya ay going down. The next, kuhain din natin yung x and y component ni resultant force natin. Dahil, although hindi natin alam yung magnitude niya, alam natin yung direction niya and yung angle niya. So, 30 degrees. So, kuhain natin. For XR, or yung x component na resultant force, we have, visualize nyo lang ulit. Yan. Kaano-ano, ito yung XR mo, nandito. Yan sa XR. O kaano-ano ni XR, si 30 degrees, adjacent. Then kaano-ano ni FR, si 30 degrees, hypotenuse. No? So, XR is equal to FR cosine 30. Then, si Y sub R is simply FR. Kung nagamit mo na si cosine, therefore, yung yung ka-pair niya ay sine 30. Anong kulang? Negative, dahil si FR din ay going down. The next, alam din natin na XR is equal to the summation of your X components. Then si YR ay summation ng Y components mo rin. So si XR, we can rewrite it as 3 kilonewtons plus 2 kilonewtons cosine theta. No? Then si Y sub R naman, we can rewrite it as 0 minus 2 kilonewtons sine theta. Tama? So, again, if A is equal to B and A is equal to C, then B is equal to C. So, si A natin ay itong mga to. Si XR, si YR, and then to, yan. So, if A is equal to B, and A is equal to C, itong buong to, then B is equal to C. To. Okay, so sulat natin yung for the X component. We have FR cosine 30 is equal to 3 kilonewtons, or huwag muna natin sulat yung kilonewtons para hindi nakakahilo. 3 plus 2 cosine theta. No? Then, yung for the Y component naman, ito, YR, tsaka YR. So, we have negative FR sine 30 is equal to negative 2 sine theta. Since negative sila sa both sides, gusto natin maging positive sila, divide both sides by negative 1, cancel yan. Cancel yung sign mo. So, you'll end up with FR sine 30 equals 2 sine theta. Ngayon, apply ulit natin yung if A is equal to B and A is equal to C. Paano? Isolate natin both sides si FR. So, dito, kakalabasan, FR is equal to 3 plus 2 cosine theta. Excuse me. Over, paano ma-isolate si FR dito? Divide both sides by cosine 30. Diba? Pag dinivide mo both sides yan by cosine 30, cancel yan. Ito, cosine 30. Okay? Then, same principles dito sa kabila. FR sine 30 is equal to 2 sine theta. Divide both sides by sine 30 para ma-cancel si FR. So, 2 sine theta over sine 30. So, sa naalala ko, parang dito na tayo na stack up, no? So, tuloy natin. Again, if A is equal to B and A is equal to C, then B is equal to C. So, rewrite ulit natin yan. Dito na, dito tayo sa kabila. So, 3 plus 2 cosine theta over cosine 30
is equal to 2 sine theta over sine 30. Tama? Ngayon, si cosine 30 and sine 30, pag in-input nyo sa calcu, may value na. So, si cosine 30 is equal to, yung fraction form niya ay square root of 3 over 2. At si sine 30 naman, pag in-input nyo sa calcu, ang value niya ay 1/2. So, input na natin sila dito. No? So, kakalabasan ay 3 plus 2 cosine theta over square root of 3 over 2 is equal to 2 sine theta over 1/2. Okay? Then, cross-multiply tayo para mawala yung mga denominators dahil ayaw natin ng may denominators. No? So, kakalabasan 1/2 times 3 plus 2. Ay, hindi. Huwag na tayo mag-cross multiply para mas madali. Si 2 sine theta divided by 1/2, same siya sa ganito. Yung 2 sine theta, yung reciprocal ng denominator. So, tinuro na yun yung fraction. Kung paano mag-fractions. So, the numerator times the reciprocal of your denominator. So, from 1/2 naging 2 over 1. So, kakalabasan ay 3 plus 2 cosine theta over square root of 3 over 2 is equal to 4 sine theta. Then, multiply ito, cross multiply. So, kakalabasan ay ganito, 4 sine theta times square root of 3 over 2. So, 4, cancel yan. Magiging 2 na lang. Kalabasan ay 3 plus 2 cosine theta is equal to 2 square root of 3. Dahil may natira kang 2, tapos may natira ka pang square root of 3. So, 2 square root of 3 sine theta. So, pwede nyo rin yung input sa calcul nyo, no? So, paano nyo input sa calcul lang? Tanggalin nyo lang muna yung sine theta dahil constant tong 4 eh. So, input nyo sa calcul, 4 times square root of 3 over 2. Ang lalabas dyan ay 2 square root of 3. Huwag nyo gagawin muna ng decimal para hindi mahaba yung isusulat nyo. Now, may natira na tayo na 3 plus 2 cosine theta is equal to 2 square root of 3 sine theta. Ngayon, pagsamahin natin yung may sine and cosine sa kaliwa. No? Then, isolate natin si 3. So, kakalabasan, ito ililipat ko si cosine ang ililipat ko dito. Pero, gusto ko nasa kaliwa na sila. So, kakalabasan lang yan, 2 square root of 3 sine theta minus 2 cosine theta is equal to, naiwan si 3 dito. So, 3. Yan pag nahihilo kayo dyan sa ganyang basic algebra, I suggest mag-aral pa kayo ng mga basic algebra problems, no? Kasi hindi na dapat kayo nalilito sa ganito, yung palipat-lipat na ganyan. Ngayon, ito na yung problema. After nyan, kapag hindi mo nga alam yung trigonometric property na pwede mong i-apply sa kanya, hindi mo na talaga ma-solve yan ng kasunod niya. So, papakita ko sa inyo ano ba yung mga trigonometric identities. So, ito yung mga trigonometric identities. Ang dami niyan. Iba-iba yan. Iba-iba sila ng function. Iba-iba sila ng purpose. Pero, sa specific problem na to, ang trigonometric identity na alam nyo is yung tinatawag na trigonometric difference identity. So, ito yun. Itong nakabukas na to. Ay, sorry. Yan. Ito yan. Angle, sum, and difference. Specifically, balikan natin yung problem. Anong meron tayo? Sine theta and cosine theta. So, naka-minus sila.
Ayan, dito sa problem, may minus ka. So, different siya dito. So, gagamitin natin ay ito. Sin, wala palang naboball pen dito. Pero sin alpha minus beta is equal to, yung pangalawa, tignan yung pangalawa. Is equal to sin alpha cosine beta minus cosine alpha sin beta. So, write natin. From sin A minus B is equal to sin A times cosine B minus cosine A sin B. No? So, paano yan? Kagulo na. Paano natin ma-apply yan dito? Ngayon, ang next analyzation na dapat nyong malaman ay paano natin mapapalabas to? Si sin theta, since unknown siya, ito yan, siya si sin A. Ngayon, paano mapapalabas si cosine B? No? So, balikan natin yung mga trigonometric angles na 30 degrees, 60 degrees, at 90 degrees. Unahin natin si 30 degrees. From the 30 degrees, pag in-input mo sa calcu, cosine 30, ang lalabas ay square root of 3 over 2. No? Pag naman cosine 60, 1/2. Pag naman cosine 90, 0. Meron pa pala isa, 45 degrees. Pag naman cosine 45, lalabas ay square root of 2 over 2. Ngayon, tignan mo yung katabi ni sin A. Ito, multiplication sila, diba? So, dapat ito, multiplication din. Tama, magkatabi sila. Ngayon, tignan mo to. Sa mga nakuha natin, ang pinakamalapit na na value ay cosine 13 na square root of 3 over 2. Dahil pareha silang merong square root of 3. Ngayon, basic analyzation. Ano dapat ang gagawin mo sa 2 square root of 3? Anong kailangan mong i-multiply sa kanya? Times x. Na ang magiging resulta ay square root of 3 over 2. So, pwede nyo yung i-shift solve. 2 square root of 3 times alpha x is equal to, or alpha equals square root of 3 over 2, tapos shift solve. Makukuha nyo dyan ay x should be 1/4. So, simply, yung ibig sabihin, we need to divide the whole equation by 4. No? So, si 2 square root of 3 over 4 magiging square root of 3 over 2 sin theta minus si 2, ito yan, si cosine theta, siya si cosine A pa rin, yung unknown natin. Ngayon, balikan natin tong 30, 60, 90, 45. Simulan natin kay 30. Sin 30 is equal to 1/2. Sin 60 is equal to 3, square root of 3 over 2. Sin 90 ay 1 at sin 45 ay square root of 2 over 2. Pero since dinivide mo na siya by yung whole equation natin by 4, wala ka nang ibang choice kundi i-apply yun. So, negative 2 over 4 ay negative 1/2 cosine theta is equal to 3/4 na 0.75. Ngayon, balikan mo ulit itong mga to. Alin dyan yung may value na kapag minultiply mo sa sin or in-apply mo, for example, sin 30, anong value? 1/2. So, tama na si 1/2 mo ay form ni sin B. No? Kung ano yung angle na ginamit mo dito sa una, dito 'di ba, ang ginamit natin ay cosine, ito 'yun. Cosine 30. Dapat yun din yung gagamitin mo dito sa isa. Sa sin B, dapat sin 30 pa rin siya. So, dahil tugma naman na sin 30 is equal to 1/2, ito 'yun. We can say na tama yung ginawa natin sa process na to, no? So, ngayon, since napalabas na natin to, yung sin A cosine B minus cosine A times sin B is equal to sin A minus B. We can rewrite it as
this. So, sin A. Si sin A natin, siya yung missing, si theta. Diba? Kasi ang mga ina-applyan natin kanina ng 30 ay yung B. So, sin theta minus 30, yung ginagamit natin, is equal to 0.75. Bakit 0.75 na lang? Bakit nawala na to? From the principle na A is equal to B, A is equal to C, B is equal to C. No? So, if A is equal to B, ito yun, and A is equal to C, then B is equal to C, no? So, equal din to kay 0.75. Gusto lang natin mapalabas na tama nga or gusto natin mapalabas na nagamit nga yung trigonometric identity na to. Kaya natin in-apply ito. Or kaya natin pinalabas to. Pero walang value yan. Simply ang value nga niyan ay ito. Yan yun. Kaya in-apply natin na sin theta minus 30 is equal to 0.75. Ito yung 0.75 mo. Clear? So, paano na next? Arc sin. So, para matira to, para ma-isolate yan, theta minus 30 is equal to arc sin 0.75. Theta is equal to arc sin 0.75 plus 30. Pagpaki-input sa calcu. So, arc sin 0.75 plus 30. Hagot ay 78.59 degrees. Shift store kay A dahil mahaba yan. Ngayon, ano ba hinahanap sa problem? Determine the magnitude of the resultant force and the angle. So, nahanap natin si angle, theta. Kulang na lang si magnitude ng resultant force mo. So, para natin kuhain yung magnitude ng resultant force. Balikan natin to. Si x1, y1, okay na yan. Ito na lang kailangan natin. Si x sub 2 and y sub 2. So, x sub, rekta na natin. xr is equal to, balikan natin, 3 kilonewtons plus 2 kilonewtons cosine theta. Kasi theta natin ay nakastore kay A. XR is equal to what? Okay, input din sa calcu. 3 plus 2 cosine alpha A. Yun lang, tama ba yung nakastore ko kay A? Tama naman. 3 plus 2 cosine alpha A ay 3.3956 kilonewtons. Paki-shift store kay B. Then si y sub r naman, bigyan natin. So si y sub 1 ay 0 plus negative 2 kilonewton sine alpha. Si y sub r ay negative yan. Negative 2 sine alpha. Negative 1.96 kilonewtons. Pa-shift store kay C. So, para makuha si FR, again, Pythagorean, square root of xr squared or B squared plus yr squared or C squared. Okay, input sa calcu. Shift or C. Square root alpha B squared plus alpha C squared. 3.92 kilonewtons. No? So, yan yung mga sagot natin. Mahaba siya kung gantong approach nga. Pero another approach kasi na ginagamit for vector addition
tayo ng ano. Is yung tinatawag natin na parallelogram law. So, ano ba si parallelogram law? Copy natin to. So, bago natin matakel si parallelogram law, dapat alam nyo muna si cosine law and sine law. So, ano ba si cosine law and sine law? Remember yung mga Pythagorean Pythagorean theory, SOHCAHTOA, no? Yung mga ginagamit natin so far sa discussions, applicable lang sila kapag ang triangle mo ay right triangle. So, paano naman kung hindi na right triangle yung triangle mo? For example, ganito. Hindi na yan right triangle, wala kang right angle dyan. Gagamitin mo na ngayon si cosine law. So, si cosine law, bagay tayo ng triangle ulit. Given ka ng triangle na ganito, may angle A ka, angle B, and angle C. Ang opposite side ni angle A ay tatawagin nating side A. Ang opposite side ni B ay side B. Ang opposite side ni angle C ay side C. Kay cosine law, ganito yan. Para siyang Pythagorean. C squared is equal to A squared plus B squared, madadagdagan lang ng cosine, minus 2 AB cos C. No? So, kapag capital letters, yan ay yung measurement ng sides. Pag small letter, yan yung angle. Okay, then kay sine law naman, ano ba yung sine law? Sine A over A is equal to sine B over B is equal to sine C over C. Tama ba? Double check ko. Sine law. Tama naman. Ganun. Then, paano si parallelogram law? Gawin ulit natin yung FBD. Meron kang meron kang y-axis, x-axis. Meron ka rin u-axis. Then, meron kang FA na 3 kilonewtons. Then, FB or F2 na 2 kilonewtons. At si FR mo na merong angle 30 degrees. Then, ito ay theta. Okay? So, paano si parallelogram law? Si parallelogram law, ganito lang siya. Sorry. Okay. If you have two vectors na kailangan mong i-add, palitan natin ng kulay para mas ma-visualize. So, vector A or FA plus FB
kailangan mo lang gawin ay i-drawing mo ulit sa FA. Mula sa arrowhead ni FB. So, paano mo i-drawing sa FA? Dapat parallel siya doon sa given na FA. So, kung ganyan yung direction ng FA, dapat ganyan mo din yung drawing dito. Yan. Then, from arrowhead ni FA, yung original na given, i-drawing mo naman si FB na same direction din and parallel sa kanya. Yan. Baan natin yung kay FA kasi hindi sila nag-intersect. So, tansya-tansya lang yan kung parallel ba sila. Yan. Okay, gets? Then, yung nasa intersection nila ay si resultant force mo. No? Ito si FR. Pero hindi pantay. Yan si FR. Then next, paano na yung next gagawin natin? No? Gagamitin na natin ngayon or i-apply natin tong principle na to dito sa given natin. So, i-redraw lang natin siya. Meron tayong F1. Then, meron tayong F2 na ganito yung direction. Then, same principle. Mula sa ulo ni F1, drawing natin yung parallel kay F2. Then, mula sa ulo ni F2, drawing natin yung parallel ni F1. Then, yung nasa gitna nila, si FR. Sorry. Yan si FR. So we have here F1 at 3 kilonewtons. Ito rin ay 3. We have 2 kilonewtons, 2 kilonewtons, and we have theta and 30 degrees. Tama? Now, isa sa mga properties ni parallelogram, at ang tawag sa shape na to ay parallelogram. So, malalaman mo kung parallelogram ang isang four-sided polygon kung meron kang dalawang set ng parallel lines. No? So, parallel tong kulay blue sa kulay blue. Si red parallel sa isa pang color red na line. Then, isa sa mga properties niya ay adjacent angles are the sum of adjacent angles is equal to 180 degrees. No? So, etong isang buong angle na to, yan yung titingnan natin si theta, hindi si 30 degrees. Kasi si 30 degrees, ang angle niya ay para dito sa isang triangle, yung kalahating triangle natin na to. No? So, kung parallelogram titingnan natin, etong angle na to, siya yung angle para sa isang para sa dalawang sides nung parallelogram natin. Okay? So, tingnan natin to, yung sabihin, tawag natin tong side A and side B. So, yung angle yung angle AB, tawagan natin tong A. Burayin na natin yan. Tawagin natin yung angle A. So, angle A plus angle theta is equal to 180 dahil parehas silang adjacent angle. No? So, kung gusto natin na-isolate si angle A is equal to 180 minus theta. 180 minus theta. Ngayon, consider natin tong triangle na to. Ayan. So, i-redraw natin siya. Uy, gumanon na lumabas.
Yan. Ngayon, anong angle to? Tignan nyo to. See? 30 degrees. Then, meron kang angle dito na 180 minus theta. And then, meron ka dito, sabihin natin tong tawagin na angle C. Then, C, ito ay B, ito ay A. So, yung mga letters na yan, kahit ano yan, bahala kayo. Basta, dapat ang opposite ni side B ay angle B dapat. Ang opposite ni side A ay angle A. Ang opposite na side C ay angle C. So, bahala kayo kung paano nyo i-arrange yan. So, wala naman yung specific na pagkakasunod-sunod. Okay? Now, ano sa tingin nyo pwede natin gamitin sa pag-solve na ito? Si side C, alam natin siya ay 3 kilonewtons. At si side A, alam natin siya ay parehas sila nito. So, given ka ng isang angle, then isa pang angle, tapos dalawang sides. So, pag ganun yung situation mo, it is better na gamitin natin si sine law. So, sine A over A is equal to sine B over B is equal to sine C over C. So, since ang opposite side ni A ay tinatawag nating angle A, ito ay si 30 degrees. At si angle C, 3. Ito siya, si angle C. Yan. No? Pangalanan natin siya ang X. Kasi unknown din siya eh. Dahil hindi natin malalaman yan. Walang value to. Isang angle lang yung alam natin. So, paano ba gamitin sa sine law? Sabi daw, sine A over A is equal to sine B over B is equal to sine C over C. So, write natin. Sine A over A is equal to sine B over B is equal to sine C over C. Ngayon, ang gusto lang muna natin tignan ay si angle A, side A at angle C and side C kasi silang dalawa yung may given value. So, itsapera muna natin 'yan. So, sine A, ano si A? 30 degrees over over A na 2 kilonewtons is equal to sine C. Si sine C ay sine X over side C na 3 kilonewtons. So, paano yan? Basic algebra lang ulit. So, 3 sine 30 over 2 is equal to sine X. Therefore, X is equal to arc sine 3 sine 30 over 2. So, pakisolve sa calcu. Arc sine 3 sine 30 over 2. 48.59037789 degrees. Shift store kay A. Ngayon, nakuha natin to. Si X. Ngayon, sinabi ko na rin dati. The total interior angles ng isang triangle, angle A plus angle B plus angle C, ay equal to 180. So, we can say na 180 is equal to 30 plus alpha A plus 180 minus theta. So, isolate natin si theta. Theta is equal to 30 plus alpha A plus 180 minus 180. So, cancel yan. Sagot, theta is equal to 30 plus alpha A. Makuha natin ay 78.59 degrees. Siya si theta, yung hinahanap natin kanina. So, tingnan natin kung same ba dun sa nakuha natin kanina. Theta.
Saan si theta? Ito. Tama, di ba? Mas madali yung parallelogram law. Tanyo yung solution natin, sobrang ikli lang. Nakuha na natin agad si theta. Ngayon, nakuha mo na si theta. Paano mo naman kunin si magnitude ng FR? Ha? Paano kuhain si magnitude ng FR? Same principle, no? Ng sine law. So, sine A over A is equal to sine B over B. Kanina, initsipwera natin si sine B over B dahil wala tayong values ng B as well as this angle. Pero this time, may value na tayo nito. Si 180 minus theta. No? Si 180 minus theta, we can rewrite as, dito, i-apply na natin siya. So, si angle A ay 30. So, sine 30 over A na 2 is equal to sine B. So, sine 180 minus, ano si theta? Shift store natin to kay B. Minus B over si B or si FR. Kasi si B, kung makikita nyo to, ito yon. Ito si B. Si side B natin. Siya si FR natin. We can rewrite this as FR na. Isolate sa FR. FR is equal to 2 sine 180 minus alpha B over sine 30. Basic ano lang yan, cross multiplication. So, 2 sine hindi ko yata na-store si B. Hindi ko nga na-store. Shift store B. About, alpha A plus 30. Alpha A plus 30. Shift store B. So, input natin. 2 sine 180 minus alpha B divided by sine 30. FR 3.92 kilonewtons. Same ba sa kanina? Same. So, ayun. Si parallelogram law kasi, kung ang benefit niya kasi, kung dalawang vectors lang yung ina-add mo, mas madali talaga siya. Especially kung yung mga problems ay kakailanganan ng kailangan gamitan ng mga trigonometric identities. So, mas madali sa parallelogram law. Ang disadvantage niya, kapag more than 2 vectors na yung kailangan mong i-add, example ganito. Vector 1, vector 2, yan, madali lang. Paano kapag dinagdagan ko pa dito? Yan. Paano kapag ganyan na? Ang magiging process niyan, pili ka muna na ng dalawa. Yan, gawan mo yan ng parallelogram law. Tapos makuha mo sa FR nila. Then titignan mo yung FR niya, then another vector, tapos gagawin mo rin yan ng parallelogram law. Ganyan, isang ganito. Yan yung FR niya. Pag nakuha mo yung FR naman, punta ka sa kabila. Gagawan mo sila ng parallelogram law dalawa. Hanggang maubos mo lahat ng vectors. So, ayun yung matagal sa kanya. Paulit-ulit kang mag-a-analyze ng gantong mga figures. No? So, kapag, mas focus ko pa rin ituro sa inyo yung X and Y components dahil sa mga susunod na discussions pa natin ay more than 2 vectors or forces talaga yung kailangan natin i-consider. So, inefficient and impractical gamitin si parallelogram law. So, kung gusto nyo pang matuto about parallelogram law, I suggest basahin nyo nga yung libro na sinulat ko sa board nun. Yung sulat ko na rin ulit dito. Engineering Mechanics by Hibbeler. Or kung gusto nyo ng may mga recorded lecture din, marami sa YouTube. So, search lang kayo sa YouTube, parallelogram law, or
vector addition using parallelogram law. So, yun. Again, kailangan nyo ng effort kung gusto nyo masagutan yung mga problems natin. Pero sa exam naman, or sa quiz, baka more on X and Y components yung ibigay ko kasi yun nga yung focus natin. Okay? Pero depende rin, baka magbigay ako ng isang parallelogram law. So, I suggest aralin nyo rin siya. Again, sa parallelogram law, kailangan lang master nyo si cosine law and sine law. Okay? So, search lang din kayo sa YouTube. Paano ba gamitin si cosine law, si sine law, no? So, marami naman dyan sa internet. Yun lang for this recorded lecture. Thank you guys for listening and stay safe.